na po ba sa dating Pangulo na nandito na talaga siya sa ICC? Pasensya na po dahil before, di ba sinasabi po niya, sipain ko pa yung ICC, hindi talaga ako papahuli ng buhay. Sabi niya, wala din naman daw siyang ginagawa sa labas kasi hindi pa naman daw siya mayor. So might as well, tumira daw muna siya sa loob. So may na po siya, parang routine na po siya. So he can still make it, Is he medyo a joke. enjoying? I have to tell you, he's charming. Everyone else. Paano How so? Paano po? Marami na po siya nakakausap. Alam ko. Marami na po siya nakakausap na ibang detainee. Like, ano po na-witness nyo? He's very friendly with people inside. So, meron na silang banter eh. So, Kung nakita niyo Miss may Bingo, exchange na sila. No, hindi kami allowed. Doon lang kami sa visitors center. So, sabi niya, wala din naman siyang ginagawa pa. Because he's at the moment retired, wala pang election, so hindi pa siya mayor, so he might as well just stay inside. And then he said that he doesn't regret anything that he did sa pagtatrabaho niya para sa bayan. At nakita naman daw ng bayan kung ano yung resulta ng kanyang serbisyo para sa bayan. VP, how's your visitation? Do you have to apply every single time you Yes. apply? You come? Matagal ba yung, ano yung proseso? It's online. It's online. So, every time na kailangan ko pumunta doon para magpaabot ng mensahe sa kanya, pinapasok ko siya online, sinasubmit ko, and then nagre-respond sila. And then, siya yung nagsasabi yes or no. So, I tried to limit kung sino yung pwedeng pumasok sa kanya, but apparently, ang rules nila dito ay yung detainee ang magsasabi ng yes or no. You apply, and then he'll say yes or no. Kasi Attorney Harry said you wanted sana a daily. Yes. So, Ano nag-apply. nangyari? Ang application ko last time was Friday until Tuesday. Ngayon, so I was given Tuesday, and then mag-submit na naman ako ng bago. So Tuesday na naman until yung panibagong... Well, right now, I'm thinking kung hanggang kailan ako nandito, yun na rin yung i-apply ko para hindi na rin sila mabombard ng everyday na submission. Yeah, so kanina doon while we were talking, biglang may dumating na letter. So apparently pwede palang magpadala ng letter sa loob. So marami sa ating mga kababayan ang gusto magpaabot sa kanya ng mensahe nila. Tinanong ko doon sa loob paanong nangyari na nakatanggap siya ng sulat galing sa isang Dutch couple dito sa The Hague. So i-address nyo lang daw sa kanila. Babasahin nila yung sulat ninyo kapag nakita nila na walang problema sa sulat. Nothing incriminating. Sila yung mag-check kung ano yung pwede at hindi. At kung sinasabi nila sa loob na pwede, ibibigay nila doon sa kanya. Ma'am, meron na po bang mga iba pang family members na pupunta po dito para pumunta din po ang dating Pangulo? Pinag-usapan namin sa loob ni Pangulong Duterte. Sabi niya kasi huwag na papuntahin dito yung mga kapatid ko. Kasi unmarried si President Duterte. So he's single. So ang next of kin niya is kaming mga anak. At sabi niya na huwag na pumunta dito dahil wala naman daw silang gagawin dito unless gusto daw nilang sumama doon. So, Bibi, Susundin niyo po yun? Sumama. pwede mong tanong. Pwede mong tanong, Bibi. Yes, ma'am. Opo. Ano sa ka makaanog? Dili sa ka or muli na kang Pilipinas? Ako lang sang isahon ang mga abogado, i-meeting na ko sila. Magsabot ni kung unsay buhaton. Pagkahuman, kinahanglan ako muuli sa Okay, salamat. Madami po nagtatanong ng mga Pilipino kung pwede daw po makapagpadala ng pagkain sa loob. Iyan ang hindi ko natanong sa loob. Problema pwede Baka siguro. pwede nilang tanungin, pero top of mind answer ko, ma'am, baka hindi yan sila pumayag kasi it's a security risk. They will answer for whatever will happen to the former president inside the detention. Tuloy po yung pagiging mayor ni Oh yes, President. yes. Uy, dili He's pwede looking forward actually na. Pinagtira niyo rin
mayor. Kaya nga sabi niya kanina sabi niya, di pa naman ako mayor, so dito lang muna ako. So hindi po yun maapektuhan yung kanyang candidacy of him being here? Oh, he's only an accused, and an accused is presumed innocent until proven guilty. So, masyado pa tayong malayo doon sa is a convict. So the target is to bring him home before the elections. The target is to bring him home today, pero as we all know, it takes a lot of paperwork. Pero nga, kadalang BP, after ba siya, September sa iyang last day? Wala. Nang Dili pa ampog ko gid me. makatubag-ana Hindi ka karon. mo ampog yun. Dili mo ganahan nga din sa siya sa inyo, ha? Hindi ko pa taga kasi. At taga-Sweden ka, so mabalhinon sa natos. Pwede ko sa Sweden yan. Timano ko siya. Pwede. Sa Manila, Manila, pag-alis, kita ko sa live. Yes, ma'am. That is true. Wala ka sa BP. Until they put him in the plane. Oo. Illegal, ma'am. Tinuod na siya, ma'am. Kidnap siya, ma'am. We cannot do the ICC that it's illegal in the Article 59 of accused ICC Rome Statute. Opo, tinuod na So, siya, mano ma'am. na, dili man na nila ikuhan. We will bring that up in the proper time, ma'am. Natay video man, bikon file na mo. Oy, salamat, salamat. Kahit kinahanglan po na mo, ma'am, kinahanglan na sa mga abogado. Ma'am, linawin ko lang po yung tungkol dun sa yung pagpunta-punta po niya sa clinic. Yung minomonitor po on a daily basis po ba, regularly, yung kanyang health? Kailangan po ba niya lumipat sa clinic to be able to do that? Or pupuntahan po siya sa sarili niyang cell? Nandun siya sa hospital part ng detention facility. So, lahat sila doon, detainee patient. So meron po Patient hospital. detainee. So nandun pa po muna siya, hindi yung talagang nakaseparate siya. Nakarating po sa kanya yung medicine sa pinadala. Binigyan ng copy ng records ang mga doctors doon sa loob. A note of the list of medicines and alam naman ng mga doctors yun sa loob. Si Yes Medina po ay kamusta naman po? Hindi ko pa alam eh. Kailangan ko siya puntahan ngayon sa hospital. So pagkatapos natin dito ngayon, pupuntahan ko siya. Sorry, one last. Gusto ko lang po malinawan. Yung very friendly siya sa loob. Yung mga guards, wardens, or yung mga kapwa detainee po ba yung nacho-charm niya? Hindi ata sila nakikita ng mga kapwa detainee niya okay. kasi may kanya-kanya silang kwarto. So isang detainee lang per room. Yun ang pagkakaalam ko ha. Pero yung Hindi ko lang alam if they see each other somewhere sa hallway or ewan ko saan sila kumakain. Yun ang hindi ko alam. So the place where he is specifically is still like a cell pero nasa hospital part? Or is it a clinic? Or can you just describe it, ma'am? Hindi ko nakita ang kanyang Pero yung sinabi po niya quarters. sa inyo na parang clinic part po ba yun? Hospital part? Or yung pinakikita po sa ICC website na cell ng bawat detainee? Ang sinabi niya sa akin, May ka lang dito sa ang sinabi niya sa akin, para akong nasa hotel except that hindi Except hindi ako nakalabas. Hindi na, tingnan na po. Ma'am, huwag lang natin sabayan para marinig po. Nagsingkit na po sa kanya yung nangyari. Na, kasi pag-uwi niya po from Hong Kong, parang yung bilis po ng lahat ng mga bagay-bagay eh. Alam naman niya, oo, sinabi naman niya na haharapin ko ito. I do not regret. I do not regret anything that I did sa aking paglilingkod sa bayan. Ano daw clarify po? Ano daw pinaka-namimiss niya? Hindi ko... Sinabi naman niya kay ES din, ano? Girlfriend ata eh. Ate ko. Okay. Basta para sa 23 po kasi parang birthday rally niya rin po yun. So 23. Saka birthday po niya. Birthday. Yes, nabi ko sa kanya, aware na siya sa 23. And then, nagsabi siya na nagpapasalamat siya sa suporta na pinapakita ng mga kababayan. And ang isang concern lang niya is ayaw niya daw na makadisrupt tayo dito sa The Hague. So, isiguraduhin daw natin na kung ano man yung gagawin
natin ay naka-coordinate daw sa LGU o sa police man kung saan daw dapat mag-coordinate kasi ayaw niya daw na maka-disrupt tayo dito. Po ma'am, sa dahil po ba ganapit po March 20? Yan ang hindi ko alam, pero alam ng lahat ng ating mga parallel groups at lahat ng mga individuals na kababayan natin. They can contact Jaira Madrona sa Office of the Vice President. She's the focal for March 20. Para sa amin lang yung solid. Nabanggit po ba niya? Madam, kasama po sa GIL Amsterdam po ang prayer namin para po natin dito. Thank you, JIL. Nabanggit po ba niya yung laman nung letter po from the Dutch? Oh, yeah. Pinabasa niya kasi sa akin. Kasi nagulat siya kung ano daw yon. Napakaganda kasi nung handwriting. Kasi napaisip siya. Tapos sabi ko, nagpaalam ako doon sa tao kung pwede ako ang humawak at magbasa. So, binasa ko sa kanya. They were saying they were appalled of the detention and the kidnapping. And their saint daw, dito sa Netherlands, nakalimutan ko yung pangalan ng saint, was incarcerated as well in this very prison in 1932 and suffered the same fate as, suffered the same injustice as former President Rodrigo Duterte. And he did a Latin prayer. I think it was Peter. The Gospel of Peter. Pietro is Peter, no? Yes. And then sabi niya that may you be guided by the Lord Jesus Christ. May reaction lang po kayo sa mga developments back home. Up to you Ano po ba may... developments back then? Update niyo muna ako Yung kasi yung mga- hindi ko alam kung ano nangyayari doon eh. Yung mga lista-lista, yung mga pangapangalan. Kung gusto nyo lang po sumagot. Utang, lista na. Yung yung mga kasama daw nila Piatos daw. Opo. Yung mga Miggy Mango. Yung sa impeachment ba? Ito ba yung walang kamatayang confidential funds ng na atake nila? Kung may... Well, alam mo, hindi ko masagot yan because as we speak, hindi namin alam how they handle the chain of evidence talaga eh. Hindi natin alam kung iyan ba nga talaga yung sinabi ng Office of the Vice President. At this point, hindi na natin alam. Maybe hindi po ba nagrereklamo ngayon si former President Duterte? Kasi ang ginaw po ngayon dito, nararamdaman din po ba yung ginaw dun sa loob? Or comfortable po ba siya dun sa loob? Yan, comfortable. Actually, mainit doon kasi inubad ko ito. Mainit talaga dito. Controlled temperature sa loob kasi medyo nainitan ako at hinubad ko yung jacket ko. Okay. Salamat, Francesco. Okay. Salamat.